Hello! Saan man po kayo naroon, good evening, good morning, and today tayo ay magbigay ng ating opinion on tatalunan pa ba ang pagrespeto sa ating mga magulang. Love our parents, our mothers, and fathers. And ito po ay muli na naman sasabihin ng mga Gen Z, ang mga boomers daw na tulad namin ay ginagamit ang salita ng Diyos saan mga platform ng social media. Saan ang Panginoon na honor your mother and father, igalang ang ating ama at ina at lalawig ang ating buhay. Respeto at pagmamahal sa magulang, dapat pa bang pagtalunan? Come to think of it, ang ating mga ina ang nagdala sa atin sa kanilang mga sinapupunan. Mula sa kanilang paglilihi, 9 na buwan tayong dinala ng ating mga nanay sa mga sinapupunan. Ang una nating naging kanlungan ay ang ating ina. Ang unang nagpakain sa atin ay ang ating ina. Sa mga kasabayan namin, ang mga batch ng mga boomers ay talagang we are breastfed by moms. Ang ating unang guro ay ang ating ina. Ang ating unang takbuhan ay ang ating ina. Ang nag-aruga sa atin, ang una nating blanket ay ang yakap ng ating ina. Sino ba ang nagpalaki sa atin at gumabay mula sa ating paghehele sa ating pagtulog hanggang sa tayo ay natutong lumakad, magsalita. Ano man ang kinatayuan ng mga ina, mataas man ang pinag-aralan, hindi man nakapag-aral, ang ina ang nag-aruga sa lahat ng mga anak. Yes, hindi po lahat ng ina, maaaring may magsasabi nitong mga Gen Z, ay katulad ng maraming inang nag-aruga sa mga anak. Maaaring may mga inang immature nang naging nanay sila and their choices in life are not good. At ito ang sinasalamin ng payak at simpleng family. And sa mga hindi nakakaalam, Gen Z ngayon, noong araw po kami ang mga subjects namin ay kasama ang GMRC or Good Manners and Right Conduct na siyang kauna-unahang subject na itinuturo ng mga guro. At kasama rito ang pagiging magalang, hindi lamang sa mga magulang, sapagkat all of us needs to be treated with dignity. Kailangan may respect, may sa bawat isa, hindi lang sa ating magulang, sa ating komunidad, sa ating kapwa. Fast-paced evolution, pagbabago, maraming changes. At isa po sa naglalaban ay mga kabataan ngayon is ay hindi responsibilidad ng mga anak ang mga magulang. Tama po doon. Ang responsibilidad ng mga magulang ay palakihin ang mga anak, pag-araling, subalit our choices is very vital. Ang ating mga desisyong ganito na hindi naman mandatory, kundi choices na natin ang paggalang at pagmamahal sa ating magulang. Dapat bang pagtalunan pa ito? Kung ikaw ay mabuting bata o mabuting nilalang, ititreat mo ang lahat ng tao with dignity and respect. Magulang mo man ito, hindi mo man ito magulang, kaibigan mo man ito, miyembro man ito ng komunidad. Marami pa ring mabubuting bata na talagang ang values ng pagiging isang Pilipino ay nariyan. At ang nakakalungkot din po, tayo tuloy ang mata ng ibang mga tao sa buong bansa, nababasa natin sa social media platform, they are also encouraged by this young generation that toxic Filipino culture, yung values daw na responsibilidad ang magulang ng anak ng isang Philippine family. Which is not true. It is our choices. Atin pong sariling desisyon na suklian ang pagmamahal sa atin. Lalo na kung nakita natin nagsasakripisyo pa rin ang ating mga magulang. At i-focus natin din ang ating mga sariling cultural values at ang ating mga pananaw para sa pagmamahal natin sa ating magulang at family. Ang pagmamahal sa magulang at responsibilidad, yun ay nasa puso na po nating lahat. Ang lahat po ng OFWs, kaming mga tumanda na sa abroad, lahat magpahanggang ngayon, kami ay nagmamahal sa family, tumutulong sa family, maski na hindi nangangailangan. We give help
And we extended to share the blessings not only within the family, but to those who knock and ask help through our own little ways. So everyone, hindi lamang po ang ating magulang ang ating nirerespeto. Nakakalungkot na sa panahon ngayon ay may mga kabataang ipinapakipaglaban ang kanilang katwiran na maaari nga sabihin natin na they say they are right on their own way. Tama sila sa kanilang kapanahunan ay hindi na daw dapat pang pagtalunan na ang mga magulang ay responsibilidad at gantihan pa ng mga anak. Nakakalungkot po ito. So, that na i-connect na dapat bang magbalik sana sa mga paaralan sa kagawaran ng edukasyon ang subject na GMRC or Good Manners and Right Conduct. Ang pangalawa ay nakakalungkot man, sana lahat ng mga anak makita nila ang pagmamahal ng ina. Yung mga inang nagsasakripisyo na minsan lang magkamali, tatakwil na. At pahalagahan yung mga kabutihan. Sa bagay ganito po ang tao. Kahit anong laki ng kabutihang nagawa mo sa isang tao, ang masakit lang kahit sa sarili mong anak, ito ay mawawala sa isang iglap lamang. At nakakalungkot nga po ito. And to top it all, nanay ay nag-iisa lamang sa mundo, which is very true. Sasabihin naman ng mga Gen Z na medyo ay nagsaside sa mga modern children of this era ay paano naman kung sila ay nababastos, nadidisrespect din. There is this called open communication. Ang pag-uusap ay mahalaga. Reach out to one another. Open communication is very vital. Ang pag-uusap. There's gonna be heart-to-heart talk. Anumang problema o suliranin. Ang nakakalungkot, there are different ways to talk to one another. Hindi yung parang nagbubugahan na lamang ng mga dragon sa social media. Stop murmuring. Tigilan yung magiging madaldal, wag nang madada, kundi punuin ng mabuting gawa ang ating buhay. No? Kagaya po ng ginagawa ng karanihang payak na Filipino family. It is important to treat everyone with dignity and respect. Remember, attitude is everything, and how we treat others. Paano tayo tumrato ng iba? Magulang man natin to, kapatid man natin to. Pinsan, kaibigan, community members, co-Filipino citizens. Paano natin tratuhin, pagsalitaan ang ating kapwa, babalik at babalik sa atin to. Avoid hatred in social media now. Avoid mga pagtatalo. Isa lang, our choices, decision natin kung ibabalik ba natin yung respeto at pagmamahal sa ating magulang. Nakakatuwa yun. Siguro matanda na tayo, hindi puputi ang buhok natin. Ako may puti na, I just turned 60 and I am senior. But because I am loving my family, I am not a mother because me and my husband haven't been blessed to have a child, but I have my own pamangkins and my husband as well have his own mga pamangkin na marami. Both are balanced. I deal with his family. My husband deals with my family. We work together. I work. I have my own job. Sa edad kong ito, total years of working ko in the Philippines is 20. Here in the United States, gano'n na rin, 40 years. Masaya na magtrabaho ka para sa mga mahal mo. And masaya na ibalik yung respeto, yung blessings. If you are blessed, please share your blessings and be a blessing to others. How come na ang sarili mong pamilya ang matitiis mo? Respeto at pagmamahal. Hindi lang sa magulang yan. Kung meron ka nito sa sarili mo, it is not just gain in a wink of an eye. Ang mga tao ang titingin nito at magsasabing, yan, taong yan marespeto. Puno ng mga wisdom nating mga kapwa Pilipino. Let others praise you. A self-praise is nothing.
It is not praise. Kung pinupuri mo sarili mo, inspirasyon mo ang Diyos, pero iba ang gawa mo, that is not very inspiring. So with that, it should be our choice, ating desisyon, kung susuklian natin ang pagmamahal at aarugain natin ang ating mga magulang. Kami dalawa na lang magkapatid ngayon, and my mom died 30 years ago exactly. And my mother succumbed to a breast cancer, at ang tatay namin ay pumanaw, and nakakalungkot na wala na sila. Na kung uuwi kami at magbabakasyon, nilang buntod na lamang namin sila binibisita. At habang buhay ang ating mga magulang, let us do our best, try our best to give love, respect, hindi man sa material na bagay, hindi man sa anumang mga bagay na meron tayo, ang mahalaga yung oras, the time. That's why in my 20 years here in the United States, every other year umuwi kami. Hindi lang namin ito nagawa ng nag-pandemic na. It should not be tatalunan pa. Love and respect to our parents comes from within our heart. It starts within us. Na dapat mong pagtalunan pa. It is proper, like what I said, treat everyone with respect and dignity. It comes within ourselves, whether ito'y magulang natin, kapwa natin, sa community, sa ating trabaho, mahalaga, meron po tayong respeto at pagmamahal. And nakakalungkot na ang mga kabataang, hindi lahat, may mga kabataan na nagpo-promote that parents should not be halikan ng mga anak. And hopefully, wag na po sanang magkaroon ng pagtatalo pa kung ang respeto ba at pagmamahal sa magulang ay is a must. It is our choice though, but para sa atin, happiness, the joy within our heart comes from within, of course, in what we do to our lives, sharing our blessings, loving the people around us, and those who are knocking, extended families naman yan. Isa lang mahalaga, spread love, share our blessings, and when the time comes, dumating na yung oras natin that our heart stop beating, wala tayong madadala kahit ano. It is always nice to choose kindness, to give our love, to give and share what we have, especially with our loved ones. Yan man ay yung blessing ng financial, yan man ay blessing ng mga material. Higit sa lahat ang ating oras. Malayo man tayo sa ating pamilya, every day there's FaceTime, there's chat, there's telephone. And with that, again, reminder lang po. Love one another, for God is love. Life is beautiful. Maraming oras tayong binigyan ng pagkakataong mabuhay ng Diyos sa mundong ito, at minsan lang titigil ang ating paghinga. We live many times that is not ours. Oras na hindi sa atin, nobody is promised of tomorrow. Ang lahat ay may katapusan. Ang lahat ay may hangganan. Everything is fleeting, and nobody will stay and live on this place forever. Lahat tayo, whether we like it or not, when it comes to our time, in due time, lahat tayo ay magsisay goodbye to our loved ones. Piliin nating maging mabuti, sapagkat after how many years, matapos nating ang ating katawan ay ibaon o maaaring sunugin na lamang, na masyadong pinapahalagahan ngayon ng napakaraming tao kung ano-ano ang nilalagay sa mga sariling katawan, na one day ay dalawa lang ang pupuntahan, either ibaon, 6 feet under the ground, o sunugin, burn into ashes, na wala tayong madadala. Mahalaga mag-iwan tayo sa puso ng ating mga kapwa, magulang man natin, kaibigan, kapatid, kapamilya, community,
community members, netizens, kapwa natin netizens, mag-iwan tayo ng kabutihan kung saan tayo maaalaala ng ating kapwa. Pamilya man natin yan, kaibigan man natin yan, or community members man yan. Yan lamang po, magandang gabi muli at maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone. Life is beautiful. So love, give back our love, not only to our parents, but to each and every one, because all human being deserves to be treated with decency, with respect, and with love. So yun lamang po. See you next time. Thanks for watching. Bye!